Panatang makabayan at makadiyos. Panatang makabayan at makadiyos. Iniibig ko ang Pilipinas. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkop at tinutulungan. Ako'y kanyang kinukupkop at tinutulungan. Upang maging malakas. Upang maging malakas. Maligaya. Maligaya. At kapaki-pakinabang. At kapaki-pakinabang. Bilang ganti. Bilang ganti. Ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. At diringgin ko ang gintong aral ng aking ama. At diringgin ko ang gintong aral ng aking ama. Na siyang lumikha nitong langit at lupa. Na siyang lumikha nitong langit at lupa. Tutok din ko ang batas pang kalangitan. Tutok din ko ang batas pang kalangitan. At batas pang kalupaan. At batas pang kalupaan. Tutuparin ko ang aking tungkulin. Tutuparin ko ang aking tungkulin. Bilang isang mabuting mamamayan. Bilang isang mabuting mamamayan. Makabayan. Makabayan. At masunurin sa batas. At masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan. Paglilingkuran ko ang aking bayan. Nang walang pag-iimbot at ng buong katapatan. Nang walang pag-iimbot at ng buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino. At magsisikap na maging ganap na anak ng Diyos. At magsisikap na maging ganap na anak ng Diyos. Sa isip, Sa isip, sa salita, sa salita, at sa gawa. at sa gawa. Ako ay Pilipino, ang dugo'y maharlika. Likha sa aking puso, ang likhain kay ganda.
sandaling ito, kami po ay nagkakatipong magkakapatid upang sa iyo ay mag-ukol ng pagpupuri at mamitagan. Tuloy pasalamatan sa mga pagpapalang kaloob mo sa amin, gabay at pamamatnubay na dulot ng iyong pag-ibig at pagmamahal sa aming mga anak mo na iyong kinalugdan at hinihirang. Ang aming awit ng pagpupuri naway magsilbing insenso at kamanyang na pangsuob sa iyong kadakilaan na sa iyo po ngayoy aming iniaalay. Santo ay ganap. Sumasa atin ang pagpapala. Dakilain po natin si Amang Iskopus. Papuri sa pangalan ni Amang Iskopus, Amang Iskopus, Amang Iskopus. Dakilain ang iyong pangalang inihayag mo po sa amin. At iyon na po nawa kaming panglawan at patnubayan na may pagtagumpayang maipalaganap ang iyong bagong pangalan at ibanghelyo sa buong kalupaan. At makamit po nawa namin ang pamanamong buhay na walang hanggan. Amen. God.
Amang Iskopus, sumasalangit ka. Sambahin ang pangalan mo. Mapabilang po kami sa mga pinaghaharian mo. Masunod po namin ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng nasa langit. Patuloy mo po kaming biyayaan at pagpalain sa araw-araw. At patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming iharap sa mabigat na pagsubok, at ilayo mo po kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpa sa walang hanggan. O dakila naming Diyos, o Amang Iskopus, isang mapagpalang umaga po ang bati ng bawat isa sa iyo. Amang Iskopus, handog naming mga awitin, pagdakila ay tanging sa iyo lang namin iniaalay. Amang Iskopus, sa mga sandaling ito ay amin pong idinadalangin ang pag-alaala sa kaarawan ng aming kapatid na si Pantaleon Reyes. Amang Iskopus, naway magmasya na saya sa iyong piling. Gayon din Ama, idinadalangin din po namin ang kaluwalhatian ng kaluluwa ng aming kapatid na si Albino Mendoza Reyes. Amang Iskopus, ang tunay na kapahingahan ay padama po sa kanya. Gayon din sa kanyang sambahayan ang katatagan ng puso at isipan. Amang Iskopus, ang mga biyaya at pagpapala ay kanilang tamuhin bilang sila ay sumasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Ito po ang samo at dalangin namin sa iyong pagkadiyos sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon at tanging tagapagligtas, at sa kapurihan ng iyong bago at banal na pangalan, Iskopus Kalinis Linisan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa sinumpaan, sa kasaysayan.
at pamamatnubay, biyaya at pagpapala ng dakilang Diyos na si Amang Iskopkus ay sumasa atin sa umagang ito, mga minamahal na kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Magandang buhay, Mabuting tao. mabuting tao. Yan ang pinapangarap sa atin ni Amang Iskopkus sa huling panahon ito, na tayo ay maging mabuting tao. Bilang tayo ang gagampang Kristo, kinakailangan ng ating pananampalataya ay hindi naayon lamang sa katuruan ng tao. Ang ating pananampalataya dapat ay nakatuon sa turo at aral ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang sabi ng mabuting balita, ituon natin ang ating paningin kay Hesukristo na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siyang nagpapasakdan nito. Kaya mga minamahal na kapatid, napakapalad ng bawat isa sa atin sa mga sandaling ito sapagkat mas pinili nating pahalagahan ang mga bagay na darating kaysa mga bagay na para lamang sa ating laman. Na binibigyan nating kaluguran ay ang Diyos, hindi ang tao. Mga minamahal na kapatid. Kaya naman mga minamahal na kapatid, sa mga sandaling ito, ang ating ebanghelyo ay magmumula sa aklat ni Mateo, sa kabanatang 7, talatang 24 hanggang 27. Dalawang uri ng taong nagtayo ng bahay. Kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, at ito ay lubusang nawasak. Purihin ang Diyos. Amen. Mga minamahal na kapatid, ang ating ebanghelyo ay pumapatungkol sa dalawang taong may pananampalataya. Isang buhay na pananampalataya at isang patay na pananampalataya. Ang taong nagtayo ng bahay sa batuhan, ito yung taong ang pananampalataya ay nakatuon sa turo at aral ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat, sabi ng mabuting balita, si Jesus ang batong panuluhan. Kaya naman mga minamahal na kapatid, kung ang ating pananampalataya ay nakatuon sa turo at aral ng Panginoong Hesukristo, na kapag dumating yung sinasabi ditong baha, malakas na hangin, ito'y pagsubok. Kaya nating lampasan sapagkat meron na tayong sapat na pagkaunawa sa mga bagay na dumarating sa ating buhay. Kaya naman mga minamahal na kapatid, tuwirang kong sasabihin sa inyo, nang tayo ay nasa ikalawang misteryo, ang ating pananampalataya ay tulad tayo sa taong nagtayo ng bahay sa buhanginan. Sapagkat ang nasunod natin ay hindi pala turo ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang nasunod natin ay katuruan lamang ng tao. Sapagkat ang sabi sa aklat ng Roma, mas sinamba nila ang nilalang sa halip ang lumalang na dapat papurihan magpakailanman. Kaya naman mga minamahal na kapatid, ipinapaunawa ko sa inyo na ang ating pananampalataya ng tayo nasa ikalawang misteryo ay katuruan lamang ng tao. Sapagkat wala tayong mababasa sa banal na kasulatan na ang Panginoong Hesukristo ay nag-Flores de Mayo, nag-Santa Cruzan,
at marami pang iba. Ang itinuro ng Panginoong Hesukristo, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya naman mga minamahal na kapatid, na kahit ano pa lang pagpapaganda ng ating pananampalataya, nang tayo'y nasa ikalawang misteryo, ito pala'y walang kabuluhan sa paningin ni Amang Iskopus. Sapagkat kung meron tayong ang ating pananampalatay na ayon sa kanyang kalooban, bakit niya winika noong February 1, 1966, ang dinatnan ko ay daigdig ng mga patay. Sapagkat ang sabi sa aklat ng Juan, sa ikalawang Juan, sa kabanatang 1, talatang 9, ang hindi nananatili sa turo at aral ng Panginoon, kundi nagdaragdag dito, ay hindi pinapanahanan ng Diyos. Ngunit ang nananatili sa turo at aral ni Kristo ay pinapanahanan ng Ama at ng Anak. Kaya dumating si Amang Iskopus upang ang bawat isa sa atin ay kanyang lingapin, upang ang bawat isa sa atin ay kanyang buhayin yung pananampalataya na minsan nang namatay. Kaya naman mga minamahal na kapatid, dapat sa ating pakikinig ng Ebanghelyo o ng salita na pinagkakaloob sa atin ni Amang Iskopus, dapat ito'y ating inuunawa. Hindi lamang dapat natin tanggapin sa ating isipan, hindi lamang sa ating mga bibig. Dapat ang ating pananampalataya ay dumediretso sa puso natin upang tayo ay maging ganap at maisilang natin ang ating sarili sa tubig at sa Espiritu. Sapagkat ang batas panlinis ay isang bagong aral na ipinagkaloob sa atin ni Amang Iskopus na siyang buod ng 27 aklat na iniwan ng Panginoong Hesukristo. Ipinapaunawa sa atin ni Amang Iskopus na kinakailangan ang bawat isa sa atin ay makasunod sa kanyang kalooban. Sapagkat ano ba ang ninanais natin? Tayo ay mawalang kabuluhan dito sa daigdig o magkaroon tayo ng kabuluhan pagdating ng takdang panahon upang tayo'y magkamit ng buhay na walang hanggan. Nang-sabi sa aklat ng Santiago, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kaya mga minamahal na kapatid, unang-una, nang tayo'y nanampalataya, nang sabi sa mabuting balita, sa pakikinig, nagsisimula ang pananampalataya. Kaya dapat sa ating pakikinig, ating namnamin, yung bawat salita na ating napakikinggan. Ating isakatauhan, taklayin natin upang ang kaamuan, ang kabutihan, ay ating makamtan, mga minamahal na kapatid. Purihin ang Diyos. Amen. Kaya naman, mga minamahal na kapatid, kung ang ating pananampalataya lamang ay tulad lamang ng taong nagtayo ng bahay sa buhanginan, tayo'y mabilis lalagpak o mabilis tayong susuko sa pagsubok na ibinibigay ni Amang Iskopus. Kaya ibinibigay ni Amang Iskopus yung bawat pagsubok sa bawat isa upang makita kung sino talaga ang mananatili sa kanya, kung sino ang tunay na sa kanya. Kaya naman ang sabi sa mabuting balita, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa atin ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis sa buhay na ito, binigyan niya tayo ng isang halimbawang marapat tularan. Ano pa ang sabi sa aklat ng 1 Pedro, chapter 4, verse 1? Yamang si Kristo ay nagtiis sa buhay na ito. Kayo man ay dapat magtiis, sapagkat ang nagtitiis sa buhay na ito ay tumatalikod na sa pagkakasala. Kaya't ibinibigay natin ang ating sarili kay Amang Iskopus, na sabi sa aklat ng Roma, ihandog natin ang ating sarili bilang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ito ang marapat na pagsamba natin sa Diyos. Na kaya nating ibigay yung ating oras
Konting oras lamang ang hinihingi sa atin ni Amang Scopus. Kaya naman dapat maunawaan ng bawat isa na habang tayo'y nabubuhay, may Diyos na sa atin ay umaalalay. May Diyos na sa atin ay gumagabay at umapatnubay. Walang halaga ang mga bagay dito sa lupa kung wala tayong Diyos. Sapagkat ang mga bagay dito sa sanlibutan, ito'y nasisira, nauubos, at ito'y maglalaho pagdating ng takdang panahon. Sapagkat ang sabi ng mabuting balita, sa pamamagitan ng mabuting balita ay naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa mga salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumampalataya nang hindi iniisip ang inyong sinampalatayanan. Kaya naman mga minamahal na kapatid, masigit nating palagahan yung mga kaloob sa atin ni Amang Scopus, yung mga bagay na hindi nakikita. Pahalagahan natin yung ating buhay habang tayo nasa daigdig pang ito. Ating ialay yung ating sarili bilang pagsamba kay Amang Scopus sa huling panahong ito upang maunawaan natin ano ba yung kalooban ng Diyos para sa atin. Kaya naman mga minamahal na kapatid, kung ang ating pananampalataya ay tulad lamang ng nagtayo ng bahay sa buhanginan, tunay ngang tayo ay mahina. Sapagkat sa material o pag tayo nagawa ng bahay, yung ating bahay kung ito'y nakatayo sa bato, ito'y matibay. Hindi katulad ng kapag tayo nagtayo ng bahay sa buhanginan, kapag dumaan yung hangin, ito'y agad na natutumba. Ito ay pumapatotoo sa isang tao na kung yung pananampalataya mo ay nakatuon na at yung pag-iisip mo at damdamin mo ay nakatuon na sa turo at aral ng Diyos, kailanman ay hindi ka na matutumba. Ngunit ang sabi ni Amang Scopus, magpakatatag kayo sa pagdating ng bawat pagsubok. Napakapalad natin mga minamahal na kapatid, sapagkat sa tuwing darating yung pagsubok, ipinapauna na sa atin ni Amang Scopus na tayo'y wikaan niya ng magpakatatag kayo, sapagkat marami pa ang darating. Ngunit winika rin ni Amang Scopus, pag hindi natin kaya, ibigay natin sa Kanya. Ganyan tayo iniibig ng Diyos, ngunit marami sa atin o marami ang hindi pa nauunawaan ang ibig sabihin ng may Diyos. Sapagkat kung may Diyos ka sa iyong buhay, marunong kang magpatawad, marunong kang magmahal sa iyong kapwa. Ang ating po bang mga mahal sa buhay ay ating kapwa? Opo, kapwa natin yan. Kaya ang sabi ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sapagkat unang pagsubok sa atin ay ang ating mga mahal sa buhay. Sunod pa yung mga nasa paligid natin. Kaya naman mga minamahal na kapatid, dapat taglayin ng bawat isa yung pag-ibig na ipinagkakaloob sa atin ni Amang Scopus. Dahil sa bawat oras ng ating buhay, kinakailangan tayo'y gumawa ng naaayon sa kalooban ni Amang Scopus. Taglayin natin ang 7 espiritu ng kanyang pagkadiyos. Ang unawa, ang talino, pag-ibig, pagtitiis, takot sa Diyos, pangangaral at pananampalataya. Yan ang dapat taglayin ng bawat isa habang tayo'y sumasampalataya sa espiritu at sa katotohanan. Ang pangalang Scopus, mga minamahal na kapatid, ay isang pinakamabigat na pagsubok sa lahat ng tao. Sapagkat mapalad ang bawat tumanggap, isinapuso ang bagong pangalan. Sapagkat ang sabi ni Amang Scopus, ang pangalan niya ay higit sa pangalan dito sa lupa. Kaya naman mga minamahal na kapatid, ingatan natin, huwag maagaw sa atin ang mga karunungang ipinagkaloob sa atin ni Amang Scopus upang maisilang natin ang ating sarili sa tubig at sa espiritu at magkaroon tayo ng bagong langit, bagong lupa, bagong kaalaman,
bagong karunungan at bagong pag-iisip. Yan ang nais ni Amang Scopus na ipaunawa sa atin habang tayo'y sumasampalataya sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan. Gayon din ang bagong pagkatao. Kaya ibinibigay sa atin ni Amang Scopus ang pagkakataon na baguhin natin ang ating sarili. Binibigyan tayo ni Amang Scopus ng pagkakataon upang magbigay lugod sa ating kapwa. Sabi nga sa mabuting balita, hindi lamang tayo nabubuhay para sa ating sarili, nabubuhay tayo para sa ating kapwa. Kaya naman mga minamahal na kapatid, kung ang batas panlinis ay may sasakatauhan natin, ito'y magiging taglay ng ating pagkatao, mauunawaan natin ano ba ang ibig sabihin ng tunay na anak ng Diyos. Lahat tayo'y maaaring mag-claim na anak ng Diyos. Ngunit sabi ng mabuting balita, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya naman mga minamahal na kapatid, dapat masunod natin ang batas panlinis habang tayo ay sumasampalataya kay Amang Scopus. Sapagkat sa pamamagitan ng batas panlinis, dito natin makikita saan ba tayo nakalalabag. Ano ba'y nagpaparumi sa atin sa harapan ni Amang Scopus? Dahil yan ang salamin ng ating espiritu. Salamin ng ating pagkatao upang maunawaan natin ang ibig sabihin ng tunay na anak ng Diyos. Upang tayo makagampan na tayo ang gagampang Kristo, sabi sa mabuting balita mula sa aklat ng Juan, ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghukom, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo habang nasa daigdig pang ito. Kaya naman mga minamahal na kapatid, dapat nating taglayin ang batas panlinis at ang kanyang 7 espiritu upang tayo magkaroon ng tunay na buhay. Sapagkat ang sabi ng mabuting balita, ang salita ay espiritu. Na nakasulat sa aklat ng Juan, kabanatang 6, talatang 63. Ang nakasad po doon, ang espiritu ang nagbibigay buhay. Ang espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Kaya naman mga minamahal na kapatid, sa pamamagitan ng salita ni Amang Scopus na pinagkakaloob sa bawat isa, tayo'y magkakaroon ng bagong pagkatao. Na may sisilang natin yung bagong pagkatao na tayo'y wala na dapat itinatangi sapagkat ang Diyos ay walang itinatangi. Na ang sabi pa ng Diyos, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Ano pa ang sabi? Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, na sa mga sandaling ito, tayo ay binibigyan ni Amang Scopus ng pagkain para sa ating espiritu. Tayo pinapainom ng tubig ng buhay upang ang ating espiritu'y lumakas, maging matibay sa bawat pagsubok na dumarating sa ating buhay. Kaya naman mga minamahal na kapatid, sa mga sandaling ito ay nais kong ibahagi sa inyo kung papaano ako ay tinawag ni Amang Scopus upang maging lingkod niya. Naway may mapulot kayong konting kaalaman. Sapagkat, mga minamahal na kapatid, nang ako ay tawagin po ni Amang Scopus, ako po talaga ay hindi makadiyos. Hindi po talaga ako, ayoko nang nakaririnig ng mga salita mula sa Bible. Ito'y iniiwasan ko po dahil ang sabi ng mabuting balita, kung ano yung kinaayawan mo, siya ibibigay sa iyo ng Diyos. Na ngayon, mga minamahal na kapatid, dahil sa pag-ibig ni Amang Scopus, binigyan ako ng pagkakataon upang sa inyo ay magsalita, upang sa inyo ay ihatid yung mga aral na dapat nating matutunan, mga minamahal na kapatid. Nang tinanggap ko si Amang Scopus,
Nang bigyan ako ng bagong pangalan sa pangalang Jonas, mga minamahal, yun po ay napakahiwaga. Sapagkat nang ako'y tawagin niya mga Scopus, mahigit po sa 30 yung mga nakapila, ako po yung pinakahuli. At tinawag yung pangalang Jonas. Hinahanap ko pa po sa likod. Yung pala ako na po yung winiwikaan ng Ama. Nung paglapit ko po sa bandang unahan, bigla po akong nakaramdam ng napakalakas na kapangyarihan. Nang sabi niya mga Scopus, anak Jonas, matagal na kitang inaantay, ngunit hindi mo ako naiisip. Kaya naman sabi sa akin niya mga Scopus, anak, gagawin kitang tagapastol ng aking mga tupa. Ilang beses pong inulit sa akin yon, ngunit hindi ko po pinansin. Ngunit nung sa lakas at kapangyarihan ni Amang Scopus, nung anniversary po ng Santo Tomas, doon sa salita ni Reverend Tabing, nang wikaan ako na, anak, mag-sacerdote ka na, bigla pong ako'y tinamad sa pag-aaral. Sabi ko, baka niloob na talaga ni Amang Scopus na ako'y maglingkod sa kanya. Sapagkat ang sabi ng mabuting balita, marami ang aanihin, ngunit kakunti ang mag-aani. Kaya mga minamahal na kapatid, sa mga sandaling ito, dapat ay taglayin natin ang liwanag ng pagkadiyos ni Amang Scopus. Taglayin natin ang liwanag ng kanyang pagkadiyos sa araw-araw nating pamumuhay. Huwag nating kalilimutan, bago ang tao, Diyos muna. Bago ang mga material na bagay, Diyos muna. Yan ang mahalaga sapagkat siya nagbibigay sa atin ng lakas, siya nagbibigay sa atin ng buhay. Ginagamit lamang yung ating nasa paligid upang gamitin kasangkapan upang sa atin ay magbigay. Sapagkat, sabi nga, una nating kasama ay ang Diyos bago ang ating pamilya. Mga minamahal na kapatid, nawa sa mga sandaling ito ay may naunawaan kayo. Nawa sa inyong pakikinig ay may napulot kayong makatutulong sa inyong pananampalataya upang higit na maging matatag at matibay ang inyong pananampalataya sa huling panahon nito. Ang lahat po ay inaanyayahang magsitayo. Ito po ang mabuting balita. Ilahad po natin ang ating mga kamay sa ating pananalangin. Amang Scopus, maraming salamat po sa mga sandaling ito na ipinagkaloob mo sa akin ang aral upang ibahagi sa bawat isa ang iyong karunungan. Amang Scopus, sa mga sandaling ito ay nagpapasalamat po kami sa mga pagpapalang ipinagkakaloob mo sa amin sa pang-araw-araw. Amang Scopus, sa mga sandaling ito, kami po ay humingi ng kapatawaran sa aming mga nagagawang pagkakasala at paglabag sa iyong kalooban. Amang Scopus, nawa ay magkaroon po ng kapatawaran ang bawat naming pagkakasala. Gayun din Amang Scopus, idinadalangin din po namin ang Pangulo ng Bansang Pilipinas na iyong gabayan at patnubayan, pagkalooban ng sapat na talino, malawak na pangunawa at kalooban mo po ang siyang mangyari at maganap upang ang Bansang Pilipinas ay magkaroon ng tunay na kaayusan at tunay na kapayapaan ng naaayon sa iyong pagkadiyos. Amang Scopus, gayon din, idinadalangin din po namin ang aming punong ministro na si Reverend Minister Heriberto Canan Tabing. Gabayan at patnubayan mo po siya, pagkalooban ng patuloy na kalakasan ng pangatawan, mahaba pang buhay, upang may tatag ng higit ang iyong ministeryo at ilaw, hindi lamang sa lugar ito, kundi sa buong Pilipinas. At gayon din sa buong sangdaigdigan. Gayon din naman, dinadalangin din namin ang aming mga kapatid na dumaranas ng karamdaman sa kanilang pisikal na pangangatawan. Naway, aplusin mo po ng iyong mapagpalang kamay ang bawat nilang karamdaman upang magkaroon ng kalunasan ang bawat nilang karamdaman. At sila ay makasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Higit sa lahat ay aplusin mo po ang karamdaman ng kanilang Espiritu upang maunawaan nila na kinakailangan sa huling panahon ito na ihandog natin ang aming sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa iyong paningin. Amang Scopus, ito po ang samo at dalangin namin sa iyong pagkadiyos sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon at tanging tagapagligtas.
at sa kapurihan ng iyong bago at banal na pangalan, Iskopus Kalinis-linisan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Patuloy po nating ilahad ang ating mga kamay, bagyang ipikit ang mga mata, itingala ang ulo sa pagdadasal ng credo. Credo in Jehovah, Deum Patrem Omnipotentem, Creatorem Caeli et Terrae, Credo in Jesum Christum, Filium Eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritus Sancto, natos ex Maria Virgine, passos o Porcio Pilato, crucifixus, mortus, et sepultus, descendit ad imperos, tertia de resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedit ad dexteram Dei Patris omnipotentis, in deventurus, esudicare vivos et mortus, credo in Patrem Scopus, Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnes Resurrectionem, Vitam Aeternam. Amen. En nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Purihin si Amang Iskop, Suma sa atin ang pagpapala, puno ng biyaya. Amen.
Ang Panginoong Jesus, nang gabing siya ay paghuling. Sa banal na hapag ay lumambot ng tinapay. Nagpasalamat, pinagpira-piraso ito at kanyang sinabi, "Ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at kanyang sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinom kayo sa sarong ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Mga kapatid, tayong tumanggap kay Amang Iskopkus sa huling panahong ito, upang sa ating mga tumanggap ay kanyang masino ang handang magpakasakit sa pagpapahayag ng kanyang bagong pangalan. Now is the time. All over the
Amang Iskopus. Papuri at pagdakila ay tanging sayo lang namin iniaalay. Buhay na Diyos, Amang banal ng sangkatauhan, ng sangdaigdigan at ng sangtinakpan. Pinasasalamatan po namin ang wagas mong pag-ibig na patuloy na sa amin ay iyong ibinibigay. Mga pagkakasala na iyong pinatawad, kami naman po ay nagsisikap na makatupad. Sa kapurihan ni Jesucristo na aming Panginoon at tanging tagapagligtas, at sa kapurihan ng iyong bago at banal na pangalan, sa Espiritu at sa katotohanan, Iskopus kalinis-linisan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Patri et Filii et Spiritus Sancti. Purihin si Amang Iskop, Sumasa atin ang pagpapala. puno ng biyaya. Alleluia,
At batas panlinis sa ikababanal ng bawat isa. Alisin ang kapalaluan, alisin ang kataasan, alisin ang kaharugan, alisin ang karamutan, alisin ang init ng ulo, alisin ang ingit sa kapwa-tao, manatiling maamo, huwag hatulan ng kapwa-tao, huwag hamaki ng kapwa-tao, huwag gagawin sa iyong kapwa ang di mo nais gawin sa iyo, patawarin ang sa iyo ay nagkasala. Ang pitong Espiritu ng Diyos nakaloob ng mga Skopkus sa tao. Nawa, talino, pag-ibig, pagtitiis, takot sa Diyos, pangangaral, pananampalataya. Ang kahulugan ng mga letrang JHS. Jehovah Jesus Christopus. Ang kahulugan ng bako at banal na pangalan sa bawat titik at sa kabuuan. Sodonai Keria. Omnipotente, Patring, Isay, Eupeia, Sodom. Ako ang Diyos, kagalang-galang, kataas-taasan. Ama sa pasimula hanggang wakas, Biskopus, Kalinis, Linisan. Purihin ang Diyos. Amanani. Purihin si Amang Iskopus. Purihin siya ngayon hanggang sa walang hanggan. Kay Amang Iskopus ang kapurihan. At ang kadakilaan. Palakpakan po natin si Amang Iskopus. Mga minamahal na kapatid, ipinapaabot lamang po ng ating junior minister Mark Anthony Santa Ana na ang lahat daw po ay inaanyayahan na makidalo sa anibersaryo sa Santo Niño 1. Ang sasakyan naman daw po ay kay Brother Alex po. 60 pesos po. Bali ka na po yan mga minamahal na kapatid. Nawa po ay makapagsama-sama po tayo doon para mabigyan higit nating lugod si Amang Iskopus. Ito lamang po mga minamahal na kapatid. Ipagpatuloy po natin.
ganap at dakila, tapat ang pag-ibig sa tao. Halina, mga kapatid, tayo'y magkaisa, maghanap ng buhay sa ikapagtatagumpay. Walang itinatanging laman, pantay-pantay ang lahat sa ministeryo at dilaw, di naman